Good morning mga Beshi Waps at kabayan. So, pagkatapos ng disaster kahapon, iyak lang. Tapos, the next day, okay na dapat. Kasi gano'n naman talaga ang buhay. So, I hope mapadami po ulit natin ang ating followers hanggang sa makauwi ako ng Pilipinas. Ayun, journey to 10K ulit tayo mga Besh. Kaya natin po. Hindi naman ako nag-iisa. Alam ko nandyan kayo. So, for today, 3 ang trabaho ni Inday. Kasi yung work ko ng Tuesday, hindi ko po napasukan kasi may sakit ako. Since 2 hours lang siya, isisingit ko siya ngayon. So, ganito ang puro nakabike ang mga tao. Ayan, so, that is the #1 public transportation dito sa Netherlands, mga Beshua. Bike. Kaso, hindi naman ako marunong nun. Alam niyo yon. Patawid tayo. Ba... Hi mga Besh. Ayun, sobrang nakakapanghinayang kasi sabi ko nga 4 na taon kong pinaghirapan yun. Tapos yung memories, yung mga travels ko, mga pictures ko doon. Kung sino man ang hack ng account ko, pakasaya ka. Kasi di mo naman nakuha yung access ng payment na sa akin. So, yung mga pinaghirapan ko, kahit paano makukuha ko pa. Mabait pa rin talaga yung Diyos. So, si Lord na lang bahala sa'yo kung sino ka man, kung totoo man na foreigner ka o Pinoy ka. Nga po pala mga Beshi Wap, tips lang pag nag-post kayo na yung account nyo inahack, tas ang daming nagme-message paano i-recover, huwag kayong maniwala kasi hacker din yung mga yun. Actually, may nag-PM sa akin, ipini-PM ako nung parang bonnet, na itim. Tapos, sabi niya pwede daw, pumunta ako dun sa Instagram page ng isang binanggit niya. Tapos, di syempre, chat ako, tapos sabi ko, kala ko free. Ending, nanghihingi ng bayad, kaloka. Tapos sabi ko, parang iba to, parang siya din yung nang-hack. Di mga 11 to 12 na access ko pa using my account. Yung FB page ko, di pa nila totally pinapalitan. Kahit na nakita ko na babae na yung may control. Pero syempre, dami lang yun, diba? And then yun, nung nireport ko na-realize ko na siya yung totoong hacker, nireport ko sa Instagram at saka sa Facebook yung account niya. Ayun, doon na nila tinake over talaga, fully controlled yung Facebook page ko. Hindi, dinilit na nila lahat ng mga post ko na nahack yung account ko. Tapos, ayun, hindi ko na ma-access pag uwi ko. Nag-grocery pa kasi ako So, lesson learned mga Beshi Waps. Huwag kayong maniniwala sa notification hanggat walang email sa inyo ang Meta or ang Facebook na may problema yung account ninyo. As in, kinukuha nila yung mga maraming followers kasi they thought na marami na ako nung kita pero wala naman. Kinukuha nila yung maraming followers kasi akala nila yun, katulad ko magbabayad kasi di naman ako, if ever, sige okay lang kasi hindi naman ako nakadepend sa Facebook. Kaya ko naman magtrabaho, ganun. So they thought mamamatay ako kung mawawala yun. Sabi nga ng nanay ko, buti daw kinakaya ko or okay ako. Sabi ko, nay, ganun talaga. Iyak lang, the next day okay ka na. Kasi kung di ko lalabanan or magpapatalo ako sa ganun, wala. Uuwi akong, it's either wala sa matinong pag-iisip or baka deads, ganun. Kaya sabi ko, kasi this past few days talagang na-stress na ako dahil nga diba sa issue sa bahay. So, ilang araw na or gabi na hindi ako makatulog maayos. Tapos, hindi okay yung puso ko. Kaya sabi ko, kailangan kalma lang, slow down. Kaya kahapon talagang, kung pansin nyo doon sa video ko na sinasabi kong nahack, is parang hindi ako makaiyak maigi. Hindi ko alam, gusto kong umiyak pero wala nang luhang tumutulo sa mata ko. Kalma lang palagi, lagi nating isipin, laging may paraan. Kaya gumawa ko ng panibagong page. So, alam ko naman na magugustuhan pa rin ng mga tao yung mga content ko. So, ganun talaga ang life mga Besh. Life must go on. Andito na ako sa unang trabaho at ito na walang patumpik pa, mag-umpisa na. So ito na nga ho mga Besh Wap at kabayan, nagmadali na ako magpalit ng bedsheet. Laging bedsheet ang inuuna ko dito mga Besh Wap. Madali lang naman linisin tong bahay na to kasi maliit lang. Importante sa kanila mapalitan yung bedsheet, ma-vacuum, tapos yung buong bahay, tapos ma-map yung floor at saka malinis yung kusina. And that's it mga Besh Wap. Meron ka ng 30 euro. 30 euro is 1,500 pesos or 2,000 pesos for 2 hours. Mga Besh, ganon! 2 hours later. Kakatapos ko lang mga Besh sa una. May pangalawa at pangatlo pa. So, maganda yung weather today. Ayan, maaraw. At dahil dyan, kailangan ko magbiyahe ng mga 15 to 20 minutes by tram mga Besh. Ang ganda ng weather dati. Tingnan nyo, kakaiba yung formation ng ulap. Later.
Pagkatapos lang ko ng pangalawa mga besh. May isa pa. Maaga pa naman. Alauna pa lang naman. 2.5 hours lang ako siya. Doon sa una, 2 hours. Tapos dito sa huli, 2.5 lang din. So, today, it's like 7 hours din pala ako. My God. Ay, tapos bukas ganun din, 3 din. Kasi may work dapat ako kahapon ng tanghali. Di ko na nagawa dahil nga dun sa tinry kong i-recover yung page ko. Pero, hindi na nag-work. So, ayun. Let's focus na lang sa pagtatrabaho mga besh. Babalik din yung mga followers ko. Alam ko namang mahal niyo ako. Buti pa kayo, mahal niyo ako. Yung isa dyan. Ayun ho, kailangan ko na naman mag-tram mga beshiwap. Ito ay pangatlo na. So, mga 15 minutes ang biyahe ko dito mga besh. At napakaganda ng paligid at ng tanawin mga beshiwaps. This is my favorite place actually. Lagi ko itong dinadaanan every Thursday at saka Friday dati. Pero ngayon every Friday na lang. Tingnan nyo wala ng mga wala ng mga dahon yung mga puno. So, dito na ako sa pangatlong mga besh. Magtiti muna ako. Magtiti kasi ipa ko na ng halian. Ulit naman ito. Ipa ko na ng halian. Ay, natanggol. Sobrang strong naman yung bahay. Sana all strong. Ito lang yung tanghalian ko. Parang small apple tart. Lumambot na nga. Dalawa to. Kakain ko na yung isa kanina. Yan. Ako. Kamper. Kamper. Walnut. Alam niyo mga besh, kahit nandito naman si Oma, ganoon ang gagawin natin. Magtiti muna kami, tapos magkukwentuhan 30 minutes. Tapos parang 2.5 hours lang ako magtatrabaho. Pabayaran niya ako ng 45 euro. 50 euro iniwan niya, so sinuklian ko siya. Ay, hindi maganda pagkakabukas ko, kakain. Kakain mo na ako? Wala si Oma, nasa ano ba yun? Nandun sa anak niya. Harlem. Hindi Harlem eh. Ang sunod ng Narden. Ano nga yun? Hilversum. Nandun si Oma. Sa Hilversum. Ayun, ma-opens. Shoutout nga po pala sa mga kabatch ko dyan sa Tigwe, National High School. Happy birthday pala kay Ding Jake Moreno. Birthday niya daw ngayon. Yeah. Durog na naman. Kainis. Kaya nakakaano. Adik. Parang mali. Napadala ko nito kay nanay. Sa Marinduque. Hindi maalas yung pagkakabukas ko eh. Kainis. Tama na. Katrabaho naman. 2 hours later. So ito na mga besh, pauwi na ng bahay. Ilang hakbang na lang. Pagod. Sobrang ganun talaga ang buhay. Life must go on. So, alam niyo na, lagi nating tatandaan, always be good and choose to be good. And don't forget na i-follow nyo po yung bago kong Facebook page. And i-share nyo and i-like nyo naman mga besh. Alam ko tutulungan nyo ako dyan. So, bye for now. The next day. Mukha ho akong sumana ng mga beshyups. So, ang lakas na naman po ng hangin na to. Nang maigit huminto. Paggabi ako'y nagising ng alauna na madaling araw at naaalimpuyo ang hangin. Diyos ko Lord. Kala mo yung madadala ang bubong. Ay, kung sa Pilipinas lang yun ay nako ay makatuklap na yung bubong namin. May ginalang at matitibay ang bubong din eh.
Ay, life. Hinahingal ako. Yun na, yung tumba ang puno. Wait lang. Natumba yung paso. Inayos ko. Sayang naman yung lakad. Ayan, kung gaano kaganda yung weather kahapon na walang ulan at maaraw. Ngayon, ito. Napakahangin po. Napakalamig. Naulan-ulan pa. Diyos me, yung magmar. Baka kayo makakadala na naman ng hangin ito. Oh, daming dahon, ano. Ayun. Wala nang dahon ng mga puno. It seems like they are already dead. Pero babalik sila pagtapos ng 3 months. Hindi, 6 months. Kasi winter, ay autumn, winter, tsaka spring. 6 months nga. Diba? Tingnan nyo naman, oh. O, diba? Wala na talaga silang dahon. Sabi ng Kuya Marvin ko, manipis na daw yung mattress niya o yung kutsyon. Ayun, Dabi, no? Libre. Sayang, inatapon lang ang dini. Ang cute ng bata. Yung mga Christmas tree na mga basyo. 3 hours later. So, ayun na nga mga besh, dahil andyan yung ama kong doktor. Ay, daming chismis. Tapos andyan pa yung baby nila. O, edi may libangan si Inday, napahaba ang oras. Kaloka. Tapos bigla pang dumating ang asawa ng doktor. May binibigay na dress pang summer. Yung ko, Diyos ko ho, hindi ko naman magamit yan ngayon. At anong laki pati. Magastos pa ako ng pangpalit. Eh, di ko na kinuha. Bago pa naman. Bigay daw ng pasyente niya. Galing Indonesia. So, punta ko dun sa susunod na trabaho mga Beshwaps. Alam nyo ga, share ko lang to, huwag kayo magagalit ha. Alam nyo ba, napaka-unethical na tanungin ng isang tao magkano yung sinasahod niya. Pangit hindi, kasi don't judge the person base dun sa sinasahod niya or gaano kalaki yung respetong ibibigay natin sa kanya or paano natin siya pakikitunguhan. Maliit o malaki ang sinasahod ng isang tao. Pare-parehas lang po tayong nagtatrabaho. So, ako never ako nag-ask magkano ang sahod ng isang tao. Basta may trabaho, masaya siya sa ginagawa niya, okay yun, maganda yun mga besh. So, lesson learned, huwag kayong magtanong magkano sinasahod ng tao unless yun ay job interview. Kasi doon yung malalaman kung the price is right. Kami ko sinabi. 3 hours later. Mga besh, tapos na ako sa pangalawa, may pangatlo pa. Yung apartment sa baba. Di ko kasi nalinis nung Wednesday dahil nga inuna ko yung Facebook ko na hindi ko rin naman na-retrieve. Siguro yung dahilan kung bakit nila pinag-interesan yung account ko is first, andito ako sa Europe. Kala nila marami akong pera. Nagkakamali sila doon. Pangalawa, may 10,000 followers na ako. At may ads na. So they thought marami akong kwarta. Mali pa rin. Kasi wala naman talaga akong inakita. Pakita ko sa inyo kung magkano yung mga nare-receive ko. Kasi I don't know, di ko alam ba't ganun. Na kahit ang dami kong views is konti lang yung kinikita ko. Siguro kasi hindi tinatapos yung yung ads ganun. Hindi naman natin mapipilit ang tao, 'di ba? Kung ayaw okay lang yun, at least nanood pa rin. Ganun talaga ang buhay. Kaya yung sasabihin na pag may pares back, hindi ako nagaganon. Hayaan mo yung taong magkagusto dun sa ginagawa mo. Ay, naula na mga Beshwaps. Alam nyo ba mga Beshwap, mag-11,000 na yung followers ko dun eh. Kasi 10,900 plus. Mga less than 50 na lang. Mag-11,000 na yun. Tapos, alam nyo rin ba, kung nilalakaran ko bago makarating sa bahay, 10 or 12 kanto yung nilalagpasan ko. Ganon kalayo. Naabot ako ng 20 to 30 minutes. Depende. Ganon kalayo nilakad ko. Kasi wala rin namang sasakyan papunta dito. May tram pero iba yung bababaan ko. Malayo pa rin lalakarin ko. Edi, maigi na lang ang maglakad mula bahay. Sus, ay naulan na naman. Ano ba namang buhay, Ari? Ay, mabilis-bilis ako maglakad ngayon. 3:80 na. Umalis ako sa amo ko mga 3:09 ata. O 3:07, something like that. So, dito na ako banda sa amin mga besh. No? Yung park na yan. Malapit na yan sa amin.
So, yun lang mga beshwap. Lagi nating tatandaan, always be good and choose to be good. Bye for now!